Hello everybody, from my home to yours, God bless you. Ano po ba ang tinuturo sa atin ng ating mga difficulties? Kapag dumadaan tayo sa mga paghihirap sa buhay, ang unang bagay na madalas nating subukan gawin ay sisihin ang ibang tao. Ngunit hindi mahalaga kung saan nanggagaling ang iyong mga problema. May layunin pa rin ang Diyos para dito sa iyong buhay. Kahit na gumawa ka ng mali, magagamit ito ng Diyos. Kahit sinadyang saktan ka ng ibang tao, magagamit niya ito. Kahit na sinusubukan ng dyablo na guluhin ang mga bagay-bagay, ang Diyos ay maaring gumawa ng mabuti mula rito. Ang layunin ng Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong mga problema at sakit. May plano siya. Kailangan mong lampasan ang pansamantalang sakit at sa halip ay tignan ang pangmatagalang benefit sa iyo ng buhay. Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 3 and 4, we can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us learn to be patient, and patience develops strength of character in us, and help us trust God more each time we use it until finally our hope and faith are strong and steady. Ano ang layunin ng iyong mga problema at kahirapan? Nais ng Diyos na matutunan mo ang isang bagay. Every storm is a school. Every trial is a teacher. Every experience is an education. Every difficulty is for your development. Ang bawat bagyo daw ay isang paaralan. Ang bawat pagsubok ay isang guro. Ang bawat karanasan ay isang edukasyon. Ang bawat paghihirap ay para sa iyong pag-unlad. Karamihan sa atin ay slow learner. Kung hindi mo natututunan ang isang bagay sa unang pagkakataon, ibabalik ito ng Diyos sa iyong buhay. Babalik ito dahil mas interesado si God sa pagkataong mo kesa sa comfort mo. Mas interesado siyang makita kang nagiging higit na katulad ni Kristo kesa sa ginagawa niyang madali para sa iyo ang buhay. Marahil ay nahaharap ka sa isang malaking kahirapan ngayon. Maaring ito ay isang sakit, pagkakasala, problema sa pananalapi, or problema sa iyong relasyon. May sinasabi ba ang Diyos para sa iyo habang dinaranas mo ang iyong kahirapan? Sigurado. Tiyak na sinasabi ng Diyos sa iyo, huwag kang susuko. Don't give up. Don't give up. Grow up. Hayaan mong gawin kitang higit na katulad ko kahit na sa masakit na sitwasyong ito. Sa pamagitan ng iyong kahirapan, hayaang matupad ng Diyos ang kanyang layunin sa iyo, na i-transform kanya more and more into the person He created you to be. Pagtiwalaan mo itong katotohanan na ito. The small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble. Yan po mula sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Think about this, my friend. When you blame someone else for your difficulties, how does that affect you spiritually and emotionally? Kapag sinisisi mo yung ibang tao para sa iyong mga difficulties o paghihirap, paano ito
makakaapekto sa iyong spiritual life at sa iyong emotional life. Pangalawa, during what time in your life have you seen that God's purpose is greater than your problems and your pain? Napansin niyo ba sa anong panahon ng iyong buhay nakita mo na ang layunin ng Diyos ay mas malaki kesa sa iyong mga problema at pasakit? Think about that. At ang panguli, what painful situations are you facing right now? Ano ba yung mga masasakit na sitwasyon na kinakaharap mo ngayon? Ano sa palagay mo ang gitsura ng katapatan sa sitwasyon na iyon? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.